Malakas yung loob kong mag-horror storytelling and I've been doing it for 1 month na ngayon. Kung hindi nyo pa alam, nakakakita din ako and wala naman ako nafe-feel or nakikita dito sa bahay. Pero after kong i-upload yung SLU Nurse na story, hindi ko alam kung natatandaan niyo yun. May mga strange things nang nangyayari sa bahay ko. Going back sa story, after kong i-upload yung video na yun, kinagabihan, ang first na weird na na-encounter namin dito sa bahay was yung fan ko. Yung fan ko na yan, bagong-bago yan, walang sira, walang problem at all. Pag ginagamit namin yan dito sa bahay, either number 1 or number 3. Never kami na number 2. Nagamit namin yung number 3 kapag magpapatuyo kami ng floor after namin mag-mop ng floor. And yung number 1 naman, yun yung ginagamit namin for a daily basis. Kasi malakas naman yung fan, again, bago siya. That night, nagkaroon ng incident na habang nakahiga kami, kwentuhan, biglang lumakas yung fan. Na-feel namin yon kasi lumakas din yung tunog nung ikot ng blade. Also, lumamig. Bumangon ako, nilapitan ko yung fan. Pagtingin ko sa kanya, nasa number 2 siya, which is never namin ginagamit. You might think na nagkamali lang kami ng pindot, pero I am very sure na number 1 lang talaga ako mag-open. Never ako nag-number 2 for some reason. For us, parang very small details lang naman siya. Minor incident lang naman. Nga, nagkamali lang kami. What we did is, pinalipas lang namin siya kasi ayaw namin takutin yung sarili namin. Second incident, normally natutulog kami 12 a.m., 2 a.m. Di kami masyadong umaabot sa 4 a.m., 5 a.m. Kasi naging body clock namin siya. Itong isang madaling araw na to, hindi kami makatulog. Parang mga 2 a.m. pa lang, 3 a.m. Binitawan na namin yung phones namin to sleep. Tapos, yung aircon namin, lagi kaming naka-maximum yung coolness. Tapos, naka-comforter kami. At specific madaling araw was just so hot. Ang init-init, ang bothering ng atmosphere. Parang may nakatingin sa'yo, madaling araw. Then, kinaumagahan, pinag-usapan namin siya. Parang sabi namin, may something kagabi, no, na hindi tayo makatulog. Normally, pag nag-good night na kami, parang okay, good night na, ganun. Tulog na diretso. Pero grabe, inabot kami ng mga almost 2 hours before pa finally makatulog. Kasi sobrang bothering nung gabing yon. Feeling namin hindi lang kami yung nandito sa house and parang may nakatingin. By the way, na-experience nga pala namin yung gabi na yon after may lumipat sa unit sa baba ng apartment ko. Again, hindi lang namin siya binigyan ng atensyon kasi baka mainit lang talaga nung gabing yon at bothered lang talaga kami. Okay, ignore again. There are days na mabigat talaga sa feeling dito sa bahay. Minsan sa CR din daw, parang sa peripheral, parang may nakatingin sa bintana. Meron kasing window yung CR namin. Pero hindi namin siya totally ina-acknowledge kasi nga, in denial kami. You know what, guys? Kagabi yung pinaka-bothering na experience namin. Around 7 p.m. or 6 p.m., yung cat ko, sigaw siya ng sigaw, iyak siya ng iyak. Normally, ginagawa niya lang yun kapag may cat na naliligaw sa harap ng hallway namin. Or yung specific behavior na yun ng cat ko, nangyayari lang kapag may naririnig siyang activity sa hallway. And kagabi, parang mula around 7 p.m. hanggang mga 1 a.m., 2 a.m. Sigaw siya ng sigaw non-stop. Tapos meron din siya mga activities na first time niyang ginawa. First time niya na mahiga sa floor sa harap ng pinto. Tapos sinisilip niya yung nasa ilalim. Parang yung maliit na butas sa pinto. Habang umiiyak, sumisigaw. First time niya rin kagabi na kinakalmot niya yung door, binubuksan niya. Nung mga first few hours nang sumisigaw-sigaw siya, binubuksan namin yung door kasi baka may cat or baka may tao. Pero wala. Ilang beses namin siyang chinek. Disturbing yung behavior ng cat ko kagabi. Then around 11 p.m., masaya lang kami kagabi, nagkikwentuhan, video call. Biglang yung fan, lumakas ulit siya. Then lumapit ako. Sabi ko, nilakasan mo ba yung fan? Na-bother na ulit kami. After ng video call, yung cat ko sigaw ulit ng sigaw. Nag-usap na kami. Sabi namin, iisip mo ba yung iniisip ko? O bakit nagkakaganyan si Snow? Pareho pala kami nang nasa isip during those hours na umiiyak yung cat namin. Wala lang nag-open up kasi ayaw nga naming i-acknowledge yung presence. And nung nalapit ako sa bandang door, ang bigat nung pakiramdam. And I know to myself, there's something outside our door. So, sabi ko, mag-ready ka ng salt and water sa isang white na bowl and ilapag mo sa door dito sa loob ng bahay.
Eh, ayaw niyang ilapag doon. Sabi niya, ikaw na maglagay. Ako yung mas malakas yung loob sa ganito. I just did it anyway. Ayoko sana siyang gawin kasi alam ko na pag lumapit ako sa door, mako-confirm ko kung meron or wala. Paglapag ko nung salt and water, sobrang init nung pakiramdam. Naka-aircon kami nito ha. Paglapit ko, andun din yung cat ko. Umiyak siya nung umiyak. What I was thinking last night is, it's something na gustong pumasok sa bahay ko. Kasi the night before last night, bumaba ako ng unit, nagtapon ako ng basura. Inantay nila ako sa may bandang stairs. Sabi ko, samahan nila ako. Hawak niya yung cat ko. Karga-karga niya. Kagabi niya lang sinabi sa akin to. Gusto niya na sanang pumasok ng bahay. Kasi sa may hagdan daw, pababa, may nakatingin sa kanila. So, I assume it's like the same entity. Ang theory ko about these things that's been happening to us, yung apartment kasi, sa baba ng apartment ko, ilang years walang nakatira. Parang nalipatan lang siya last week or 2 weeks ago. Parang mga 6 years walang tao. I feel like those are the entities na galing sa unit sa baba originally. Since nabulabog sila, they were trying to find somewhere else na pwede nilang paglipatan. I know how to do cleansing, pero sa sobrang disturb ko kagabi, hindi ko talaga kinaya. I posted a video kagabi, which is deleted na ngayon. I was looking for someone that knows how to do cleansing, and may nakausap naman ako. Thank God. Some of you might think na this is for content since nasa horror category nga ako. It's just a life update na it's what's happening to me. Ayokong i-assume, pero sana hindi nakaka-attract ng negative energy yung content ko that made them want to be here. Kasi I love what I do and I look at this as my job, and hindi lang siya basta-basta video and content. You know me, I take pride on editing. I really take time to film, to conceptualize, to read. Lahat yon. Ayoko kasi bigyan kayo ng putyo-putyong quality. I feel like I will still do it, yung bedtime storytelling. Pero I think I will do safety measures na. Like, pag-iwas sa pagbanggit ng word na ayan. Also, I will make sure na laging may music, laging lively dito sa bahay para hindi mabigat. General cleaning, all of it. Paglipat-lipat ng furniture. Pero yun lang, it's just a life update lately. And this is not really a storytelling. I just wanna share it with you. Just in case may isipan kong bihira na mag-upload, at least you would understand. But all in all, that's it for my video. Kung meron din kayong mga horror stories, you can still message me on Instagram. You can share it to me there, and I would happily share it here if you'd approve. Thank you so much for watching, and for more videos like this, please like, comment, and follow for more. Bye everyone!